Diyos, magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod na si Pastor Rene Reyes ng Charismatic Cathedral, Christ Life Christian Fellowship, ang muling nag-aanyaya sa inyo na samahan ninyo po ako sa pang-umagang pagbubulay-bulay ng makapangyarihang salita ng Diyos. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ay mula sa unang Korinto, Kabanatang 6, talatang 11 hanggang talatang 20. Ganito po ang sinasabi, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Binili niya kayo sa malaking halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulayan ay inferiority complex. Bihirang bagong tuklas at imbensyon po ang sa pasimula ay hindi pinagtawanan ng tao. Nang unang sabihin, ang mundo ay bilog, pinagtawanan po ang nagsabi nito. Nang unang sabihin na ang sentro ng sansinukob ay ang araw at ang mga planeta ay umiikot sa palibot nito, hindi lamang po nilibak ang nagsabi nito kundi inusig at pinilit na bawiin ang kanyang sinabi. Kahit po ang kilalang si Henry Ford ay pinagsabihang nag-aaksaya lamang ng panahon na ginawa niya ang kauna-unahang kotse. Nang kauna-unahang gamitin ng mga psychiatrist ang terminong inferiority complex, kaagad naman po itong tinanggap ng madla. Parang nakapagtataka, ngunit marahil ang dahilan ay sapagkat ito'y hingil sa karanasang hindi kaila sa bawat isa po sa atin. Ano po yun? Ang mababang pagtingin sa sarili. Maaaring hindi ito totoo, ngunit hindi ninyo maaalis ito sa inyong isipan. May 3 pong pangunahing dahilan kung bakit. Ang una po ay ang pagkabalisa. Ang isa pong taong balisa ay dumarating sa panahong akala niya ay higit na mababa siya kaysa kanyang kapwa. Ang pangalawang dahilan ay ang naguguluhang budhi. Maaaring kayo'y may kasalanang ginawa na hindi ninyo malimut-limutan. Hindi ninyo mapatawad ang inyong sarili hanggang inyong isipin kayo'y may diferensya at mas mababa sa iba. Galit po ang pangatlong dahilan. Kapag hindi makapagpigil ang isang tao sa galit, maaaring ipalagay niyang mababa siya kaysa ibang may kakayahang magpigil sa sarili. Ang Biblia po na siyang tunay na panuntunan sa buhay ay may turo po sa mga bagay na ito. Una, mahalaga ang bawat isang tao sa paningin ng Diyos. Ito po ang dapat nating tandaan. Ang Diyos ay walang itinatangi kung paanong mahalaga ang mga apostol sa Kanya. Wala pong pagkakaiba ang bawat isa sa atin, gaano man kaliit ang tingin natin sa ating sarili. Ang pangalawa po, hindi hinihingi ng Diyos na kayo'y maging katulad ng iba. Hindi tayo nilalang ng Diyos na magkakatulad. Kaya't hindi kailangan gawing batayan ang ibang tao. Ang hinihingi lamang po ng Diyos ay ang inyong gamitin ang inyong kakayahan sa abot ng inyong makakaya. At kung kayo'y tapat sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, kailangan din tanggapin ninyo ang lahat ng nangyayari sa inyong buhay. Hindi yung parusa ng Diyos, kundi paraan upang lalo kayong maging ayon sa Kanyang kalooban. Kayo ba'y may inferiority complex? Napakababa ba ng tingin ninyo sa inyong sarili? Humingi po kayo ng kapatawaran sa Kanya. Kilalaning mahalaga kayo sa Kanyang harapan, ano man ang pagtingin at ng pagtingin ninyo at ng ibang tao sa inyong sarili. Kung may pinagagawa ang Diyos sa inyo, yun ay sapagkat alam ng Diyos na kaya ninyo. Ang magandang balita kung paanong binibigyan tayo ng Diyos ng hangaring gumawa, binibigyan din tayo ng kapangyarihang gawin iyon. Namatay po si Jesus para sa bawat tao. Ganyan po tayo kahalaga sa harapan po ng Diyos. Dapat po natin malaman
na mahalaga tayo sapagkat, hallelujah, ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. Hallelujah. Binili tayo ng Panginoong Diyos ng malaking halaga. Kaya gamitin natin ang ating katawan. Gamitin natin ang ating sarili na nilalang ng Diyos upang maparangalan ang Diyos na makapangyarihan. Patuloy po tayong pagpalain ng Panginoon. Maraming salamat po muli sa pakikiisa ninyo sa pang-umagang pagbubulay-bulay na makapangyarihang salita ng Diyos. Have a pleasant day.